Eto guys, nandito ako sa Esperanza o Barangay Esperanza sa Carmen. Ito kasama ko si Brad Elisio. Kumukuha kami ng kamuting kahoy. Kasaba. Ayan. Sige Brad, bunutin mo na. Kaya mo bunutin yan. Kaya na, walang tumatanggap. Yeah, ang daming ano man, di ba, ano bang tawag niya, bunga nasa ilalim eh. Hindi bunga yan. May uno ding uban. Dadala namin sa Gindulman. Nasa Bohol tayo ngayon guys. Maliligo kami ng dagat bukas. Emergency lang na pabisita tayo rito. Pinasuggest na sa amin na kung pwede magdala na kami ng kamuting kahoy para saingin, gagamitin bukas. Marami kaming pupunta sa dagat. Brad? Ha? Sino sila? Brad? Sino silang hintay sa iyo? Nagba-vlog ako. Ah, Nagba-vlog ako. Ito. Barangay Esperanza, nasakop Carmen, Bohol. Nandito kami sa farm ni Brad Elisio Asukan. Ito ang ama ni Father Asukan. Ilang hektarya yung sagingan mo, Brad? 1 hectare? 1 hectare. 1 hectare ang sagingan niya rito. Malawak din ang sagingan niya. Hindi lang saging ang mayroon dito, kundi mayroong mga kamuting kahoy. Bukod sa kamuting kahoy at saka saging, Brad, anong mga tanim mo rito? Meron pang mais. Mais. Corn. Corn, oh. May mga mais na siya rito. Pero siguro hindi na namin mapuntahan gawa ng nagmamadali na kami. Wala sa oras, hapon na. Malayo pa yung pupuntahan namin. Uuwian namin sa Indulman. Isama namin sila para bukas ng alas 5 ay maligo na kami ng dagat. Ito mga tanim niya guys, nila. May saging, ito na nga, kamuting kahoy, itong binubunot namin ngayon para masaing bukas. Hindi naman karamihan ang kukunin namin dito, kundi yung sapat lang sa pangailangan bukas. Kasi ang kamuting kahoy guys, kung sa hindi nagkakalam, sa 3 araw, kung di ako nagkakamali, base sa experience ko, kung hindi mo masaing ito ay umiitim na. Tama ba yun, bro? Oh, hindi na. Hindi na sama pa ng pagkain. Oo, kailangan ano, Sa araw pa lang. kailangan i-consume mo before 3 days. Kasi pag 3 days na, pag hindi mo ginamit ito o hindi mo sinaing, nangingitim yung laman nito. Hindi na gamitin natin. Ay, hindi na pwedeng saingin. Sa 3 araw. May itim na yan ang kuan. Umiitim nga. Yan ang base ng experience ko kasi ako na may laking bukid din noon. Napapunta lang tayo Manila guys. Hindi naman talaga tayo legitimo na taga Manila. Ako'y taga Bohol din. Kaya lang lumuwas tayo ng Manila dahil sa kahirapan ng buhay natin at doon na mumuhay. 1984 ako'y nandun na. Ito napaluwas o napauwi tayo, nagbakasyon, nawala sa oras. At nabisita rin natin itong kaibigan natin dito sa Carmen. Sa Tuan guys sila. Nandun ang bahay nila sa Tuan. Sa mga Asukan family. Ito ang tatay ni Father Asukan. Julius Asukan. Kung sino yung mga kakilala ni Father Julius Asukan, ito ang tatay niya. Si Sir Elisio. Yan. Napunta kami rito doon sa kanila sa Tuan. Dumiretso kami rito sa Esperanza. Kasi nandito ang farm niya. Nakikita nyo guys, ito mga saging, yung mga puno ng saging rito. Sa kanya ito. 1 hektarya. Ay, yan na ba yung maisan mo dyan, bro? Yan ang maisan mo, bro? Ito, silipin natin yung maisan niya rito. Masarap. Ang sarap mamuhay rito guys sa kuan. Wala lang instant money pero pag dating nung tag-harvest, ito,
Kung nakikita niyo yung saging sa baba, oh. Ang laki ng buwig. Hindi natin may focus kasi nakaano ako eh. Walang focus pag ganitong settings. Yung maisan niya. By 24 this month, August 24 ay mag-harvest na po sila. Kaya sabi niya sa akin, pumunta sila doon sa Gindulman, magdala sila ng mais. Yung harvestin nila para maligo kami ng dagat. Kaya lang inianyayahan naman ng aking biyanan na sumama na lang sa amin sa araw na to o sa hapong ito pababa sa Gindulman para bukas alas 5 ng umaga, ayun schedule, ligo ng dagat. Makakasama namin sa ligo ng dagat at babalik na lang kami rito sa August 26 kung loobin ng Diyos. Yan guys, pinafocus ko dito banda dahil pinakita ko lang sa inyo yung mga maisa nila dyan. Yan, yung bunga ng saging, oh. Lalapitan natin kaunti. Yan, kung nakita niyo yan. Pag masipag ka rin naman dito sa bukid, hindi ka rin naman magugutuman gawa ng ito, kung may saging ka, may kamote, kamuting kahoy, mais, kung ano-ano, o mga gulay, hindi mo na bibilhin pa yan sa palengke, kundi dito na lang sa farm mo. Pag magsipag ka lang dito sa probinsya, walang problema, mabubuhay ka rin. Ang problema lang natin dito guys, wala talaga tayong instant money. Ilang buwan ba ang kamuting kahoy bago ma-harvest, bro? Kaya kuan ng 15 months. Ng 7 months. 7 months ang bunga ang kamuting kahoy bago maani. Kaya nga sabi ko, dito sa probinsya walang instant money, pero kung magsipag ka, magtatanim ka, magkasabay-sabayan, pera na rin. Magkakaroon ka rin ng pera tulad ng saging. Pag namumunga niya, ang saging bro, ilang buwan? 1 year. 1 year? 1 year ang saging. Tapos meron harvest na. Tapos yung niyog naman, 3 years after. 3 years after. Meron bang- Uy, mayroon na. Ang bunga ka. Basta malakas ang ditong iyang kuan ba ng kabuhayan. Okay, Tanim. Kasi yung mga sinaunang puno ng niyog ay 10 years bago mo mapapakinabangan, di ba? Bago ba mamunga. Tapos yung mga bago, dahil sa teknolohiya na po natin ay 5 years, mayroon din palang 3 years ngayon na pwede ka nang maka-ani. Bagong lubi ba? Mga bagong lubi nga itanim natin. 3 years na lang yan? 3 years. So, basta maganda ang iyang pangtubo. Oh, okay. Kung maganda ang tubo niya. 3 years pwede ka nang kumuha ng bunga. Magkakaroon ng mag-produce ng bunga. Inumin ng butong tapos ng 3 years. Basta maganda ang buhay sa lubi. Okay. Tsaka mataba yung lupa nila. Kaya makikita natin, oh. Ang lupa nila itim, oh. Itim ang lupa nila. Mataba. Okay na yan. Marami na yan. At maraming salamat sa pagsama nyo sa amin dito sa pagpunta namin sa farm ni Sir Eliseo Asukan, ang magulang ni Father Asukan. Dito kumuha kami ng mababaon namin. Madala namin doon sa Gindulman dahil maliligo po kami ng dagat. Kung lobi ng Diyos bukas, sana walang problema. Kaya sabay na rin kaming uwi ngayon hapon na to.